Hey mga brods, Kamaka Hepa. Ito po yung 6'10" na ito yung napaprospect na magpapadraft ngayon sa PBA na Phil-Am. Una na nga natin itong nabalita sa Barangay Nebra, San Miguel na ito pong si Kamaka Hepa ay interesado nga ang Hinebra sa kanya. Pero hindi nyo rin ba alam mga kabrods na ito pong San Miguel Beermen din pala ang gustong kumuha dito kay Kamaka Hepa. Yes, naglalaban ng SMB at Hinebra dito, pero ito nga ang SMB na ito ay gustong paboran nga ni Boss Al dahil ang Hinebra nga so dami-dami nga binigay ni Boss Al dito, hindi pa rin nila natalo ang TNT Tropang Giga. Kahit ang ganda na ng lineup nila, nabigo pa rin sila sa Commissioner's Cup 2025 ngayon. Kaya itong SMB naman ang gustong paboran ni Boss Al, kaya gusto niyang ibigay ito pong si Kamaka Hepa ngayong PBA Rookie Draft 2025. Yes mga brods, alam din naman natin na itong kakayahan ni Kamaka Hepa, isang athletic na big man ito, hindi rin basta-basta. 25 anyos pa lang ito mga kabrods, bata-bata pa, and ang dami ng experience sa ibang bansa. Kasalukuyan naglalaro ito sa Fraport Skyliners dito sa Frankfurt, Germany. So iba na rin, ito po yung experience na ito po ni Kamaka Hepa, and nag-champion na rin ito dati sa college niya sa NIT taong 2019. So ito nga yung pinaka-inaabangan talaga mga brods dahil kakaiba yung skills na ito ni Kamaka Hepa. Biruin nyo sa height niyang 6'10", kaya na itong gumawa ng point guard na numbers. Grabe rin yung stats din nito mga kabrods. Average, pero ang ganda rin ang pinapakita nito sa Germany and grabe rin kasi yung skills. Footwork pa lang sa ilalim, meron pang shooting mga brods, meron pang dribbling skills. Kumbaga parang hindi talaga 6'10" ito Kaya kung sino man ang makakakuha nito sa PBA, kahit anong kupunan pa yan, ay talagang lalakas yung kupunan na mapupuntahan niya. Kaya nga ito, naglalaban ng Hinebra at SMB kung sino ba talaga ang kukuha kay Kamaka Hepa. Pero ito pong si Boss Al, knowing na syempre itong Hinebra kakabigo lang sa kampyonato, why not ang SMB naman ang palakasin niya? Kasi ito pong SMB ay gusto nga rin bitawan yung isa sa mga big man nito. Yan nga yung ibabalita natin sa susunod na report na ito. Kaya nga ito pong si Kamaka Hepa mga kabrods, talagang tiba-tibang SMB. Kasi nga, di ba mga brods, ang aga nilang nagburakay. Hindi talaga tanggap ng SMB yun sa dami-dami ba namang taon na pwede silang ma-eliminate. Ngayon pa, kung kailan nagkaroon pa ng mga big trade sa SMB, nagkaroon pa ng mga adjustments sa imports. Ang dami nga nilang pinalit sa import ngayong Commissioner's Cup last season. Pero nung nangyari, natalo pa rin. Kaya ito, hungry na ito pong SMB. Kaya hindi nila matanggap talaga yung nangyari sa kanila last season. Kaya pag sinabi kasi ng rebuilding ang SMB, maski superstars na alarma dito mga brods, dahil nga yung mga superstars dati na katulad ni Aaron Santos and Alex Cabagnot, kahit medyo prime pa nila that time, trinade talaga sila mga kabrods. Walang awang SMB. Basta pagbata ang player na gusto nila, maski superstar, ay ilalagay nila sa trading blocks yan. Kaya ito pong si Kamaka Hepa, inaabangan din ito ng mga agents dito sa PBA kung magpapadraft ba siya ngayong 2025. Dahil yun nga, ang ganda kasi ng pinapakita niya dyan sa Fraport Skyliners sa Germany. Well, ang ganda rin kasi ng kontrata niya dito. Ang SMB naman, ang taas din naman magbigayan. Kaya ang daming ang Phil-Am na mga nagpapadraft ngayong 2025. Dahil alam nilang hindi rin basta-basta ang PBA na, well, sumasabay na rin tayo sa mga sahuran sa ibang bansa. Hindi lang nga ito na ipopost. Dahil yung 450,000 na maximum salary dito ni John Mar Fajardo ay yung umaabot ng 1 milyon kada buwan. Ang sinasahod niyan under the table pa, mga kabrods. Hindi lang nilalabas. Dahil pag nalaman din kasi ito ng mga ibang players, mas lilipat sila sa SMB. Diba mga kabrods? Kaya ito, tinatago nila. Kaya yung mga under the table na yan ang habol ng mga Phil-Am players na ito. Kaya ikaw mga brods, worth it naman ito pong si Kamaka Hepa, lalo na't matutulungan si Kraken. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isayin natin yan. Ang kabrods, Clint Escamis. Well, kung nanonood kayo ng NCAA Season 100 mga kabrods, ito pong Mapua Cardinals against College of St. Benilde mga kabrods, tinalo lang naman ang Mapua. Ito pong Benilde ngayong NCAA Season 100 last year, yung huling season ng NC mga kabrods. Well, hindi naman yan mangyayari sa Mapua kung hindi dahil dito kay Clint Escamis mga kabrods. Siya nga yung tinanghal na Finals MVP dito na nag-average ng 24.5 points per game, 4 assists and 4 steals per game against College of St. Benilde sa final series na nila yan mga kabrods. Kaya ito pong si Clint Escamis ay talagang malakas na player to. Hindi
hindi rin naman basta-basta. Bukod na Finals MVP, NCAA Men's Champion 2024, ito pong si Clint Escamis, naging NCAA Men's All Defensive Team din ito 2023. Tapos naging season MVP pa ng NCAA mga kabrods ng 2023 rin. Tapos Rookie of the Year pa siya dyan nung taong 2023. So mga kabrods, rookie pa lang si Clint Escamis ay talagang pinapakitaan na niya ng maganda ito pong Mapua Cardinals. Dati nga ay kulelat lang talaga ito pong Mapua, kaya tapos ngayon napapanood nyo palagi na sa top standing na ang Mapua Cardinals sa NCAA Men's Basketball Team. Kaya ito pong si Clint Escamis ay talagang binago niya ang Mapua Cardinals mga kabrods. Kaya ito, after niya dyan sa Mapua, nag-graduate na siya, ngayon kasulukuyan naglalaro sa Abra Weavers sa MPBL naman. May pinapatunayan din siya dyan mga kabrods. Well, ito po kasing 5'11" point guard na ito ay syempre mga brods, minamata rin ang PBA Rookie Draft 2025. Isa rin ito sa pwedeng maging top rookies ngayong first round mga kabrods, dahil hindi rin man basta-basta yung player na ito. Pero ito ito pong Barangay Ginebra San Miguel ay parang nakamata rin dito kay Clint Escamis mga kabrods. Alam din naman natin yung kakayahan ng Escamis, kaya nga ito pong si Coach Tim Cone and Boss Al Francis Chu, ayon din sa mga reports natin, ay gustong kumuha ng mga reliable point guards na pwedeng pamalit kay General L.A. Tenorio. Dahil ito pong si Teniente mga bros, ilang years na lang din ito, ay talaga magre-retiro na at baka maging part ng coaching staff ng Barangay Ginebra ito. Dahil ito pong Ginebra, alam din naman natin na nabigo sila last season against TNT Tropang Giga, kaya gustong bumawi nito mga kabrods next season. Well, parang nakukulangan nga rin sila sa production ng point guard katulad ni Scotty and Abarientos na parang walang help mga kabrods. Pero ito pong si Escamis ay malaking tulong ito mga kabrods. Talagang bibigyan ka nito ng maayos na stats, maayos na depensa, maayos na opensa mga kabrods. Hindi lang kasi pang opensa, pang depensa rin ito pong si Escamis, kaya parang Scotty Thompson din ito mga kabrods na all around na point guard. Kaya yan ang kagandahan sa kanya. Pero ang kinaiba lang nila ni Scotty, mas scorer naman ito pong si Clint Escamis mga kabrods. Di hamak na mas mataas ang magiging puntusan nito kaysa sa mga ibang point guards dyan sa Barangay Ginebra San Miguel. Bata-bata pa, 24 years old lang mga kabrods. Marami pang pwedeng ma-improve ito pong si Escamis. Mapunta lang talaga siya sa isang marangal na PBA team mga kabrods. May mga balita na baka i-renew ito ng Abra Weavers dahil baka bigyan ito ng maayos na kontrata at mataas. Well, syempre mga kabrods, ang Barangay Ginebra, hindi rin naman magpapatalo ito. Baka pwede na lang paresan or taasan yung offer nila dyan against Abra Weavers para nga ma-draft nila ito pong si Escamis mga kabrods. So, hindi pagsisisihan ito ng Ginebra mga brods dahil ito pong si Clint Escamis, NCAA MVP na, Finals MVP na, champion pa ng NCAA. Katulad lang ni Scotty Thompson. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa-isay natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.